Typhoon Pepito inaasahang maging super typhoon bukas, at tutumbukan ng Bicol Region Sabado ng gabi. Typhoon Pepito huling namataan sa layong 630 km east of Guiuan, Eastern Samar. Taglay nito lakas ng hangin aabot sa 130 km per hour at may bagyo 160 km per hour. Kumilos naman ito pa westward sa bilis na 30 km per hour. Ang bagyong Pepito ay kasalukuyang inaasahang magpapatuloy sa pagkilos sa direksyong west-northwestward sa loob ng susunod na 5 araw. Ayon sa pinakabagong ulat mula sa PAGASA, posibleng maglandfall ito sa iba't ibang rehiyon depende sa kanyang eksaktong track. Inaasahang tatama ito sa Catanduanes sa pagitan ng Sabado ng gabi, 16 ng Nobyembre, hanggang Linggo ng madaling araw, 17 ng Nobyembre. May posibilidad din itong maglandfall sa Camarines Sur, Albay, o Sorsogon sa parehong oras, habang hindi rin inaalis ang posibilidad na maglandfall ito sa Northern Samar ngayong hapon o gabi. Kung magbabago ang track, posibleng dumiretso ito patungong Quezon Aurora area ngayong linggo ng hapon o gabi. Wind signal number 2, eastern portion of Northern Samar, northern portion of Eastern Samar. Wind signal number 1, southeastern portion of Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, rest of Northern Samar, rest of Eastern Samar, Samar, Biliran. Ang pinakamataas na tropical cyclone wind signal na itataas dahil sa bagyong Pepito ay wind signal number 5. Bukod sa mga nabanggit, may posibilidad rin itong dumaan malapit sa Bicol Region, Central Luzon, partikular sa mga probinsya ng Quezon, Aurora, at Pangasinan bago ito tumawid patungong West Philippine Sea sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga, 18 ng Nobyembre. Habang patuloy itong kumikilos papalapit sa kalupaan, inaasahan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng lakas ng bagyo, at maaari itong umabot sa kategoryang super typhoon bago ang landfall. Dahil dito, inaasahan ang malawakang destructive winds na magdudulot ng pinsala sa mga istruktura, agrikultura, at kabuhayan. Posible ring magdala ito ng matitinding pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga bulubunduking lugar. Bukod dito, ang bagyo ay posibleng magdulot ng storm surge o malalaking alon na maaaring umabot hanggang 2 hanggang 3 metro ang taas sa mga baybaying dagat, kaya't pinapayuhan ng mga mangingisda at iba pang mga nasa baybayin na iwasan muna ang paglalayag. Sa mga residente ng mga apektadong lugar, mahalagang maging handa at magplano para sa posibleng evacuation lalo na kung nakatira sa mga mababang lugar o malapit sa dalampasigan. Siguraduhing may sapat na supply ng pagkain, tubig, gamot, at mga pang-emergency tulad ng mga flashlight, baterya, at first aid kit. Palaging ay monitor ang pinakahuling balita at mga advisory mula sa mga lokal na awtoridad upang makapaghanda sa posibleng epekto ng bagyong ito. Mag-ingat po tayong lahat at manatiling ligtas.